Sinimulan ng himayin ng Senado ang nilalaman ng proposed 2026 national budget, kung saan ang ibang ahensya ng pamahalaan binawasan ng pondo. Si Luisa Erispe sa report. Umabot na sa 79 billion pesos ang posibleng halaga ng ghost flood control projects mula noong 2016 hanggang nitong 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mula kasi sa 13,000 the flood control projects, 494 ang ghost o posibleng nabulsa ang pondo. Yung DPWH submitted to the Blue Ribbon Committee an updated report. Actually, lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Sabi ni Lacson, malaking halaga ang 79 billion at malayo pa mula sa computation ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nasa 12 billion. Kaya kung tutuusin, halos gapatak pa lang ng tubig sa banga ang halagang ibinalik umano ni dating DPWH official Henry Alcantara na 110 million at kahit ang ibabalik niya pang 200 million pesos. Ang ghost nasa, kung i-extrapolate natin sa 30,000 plus na flood control projects, nasa 79 billion, still huge, ano? Opo. Considering na we're talking of yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million, plus another 200 million in 2 weeks' time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Dapat anya, doblehin pa ang investigasyon at lawakan pa ang iniimbestigahan ng Ombudsman. Hindi lang dapat Bulacan, Oriental Mindoro at La Union, kundi buong Pilipinas. Sasuggest ko is for the Ombudsman to deputize not only the DOJ, but I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong, maghanap. Kasi talagang widespread eh. We're not talking only of Oriental Mindoro and Bulacan. We're not only talking of La Union, we're not only talking of Candaba, all over the Philippines. Siniguro naman ni Senator Lacson, wala ng ghost project sa panukalang budget ngayong taon at malinaw, wala nang sisingit na insertions. Nakabantay kami. That's why, kung nakita nyo kahapon, very transparent and we will maintain it that way all the way hanggang BICAM. Wala na insertion. Ang BICAM ngayon will be limited to the House and the Senate versions. Ito rin naman ang siniguro ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance ng Senado. Hindi na mangyayaring ghost project dahil sa batas pa lang, alam na yung location. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.